Bakit daw tayo mangungumpisal kung after na mangumpisal is ginagawa at binabalik-balikan pa rin natin yung mga kasalanan na ginawa natin? Bakit daw umano mangungumpisal tayo kung mapaulit-ulit naman magawa natin ang kasalanan? Walang pagkakaiba yan, kapatid. Bakit kailangan nating maligo kung paulit-ulit tayo na mangangamoy? Kung paulit-ulit tayo mangangamoy, edi kailangan talaga tayong paulit-ulit maligo. Pero tandaan natin, sa kumpisal, di po ba, may last part na act of contrition sa confession. Ano po yan? Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee. And I did this all my sins because of thy just punishments. But most of all, because thee offend thee, my God, who art all good and deserving of all my love. At may bahagi diyan, I firmly resolved with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Meron tayong sinabi sa act of contrition. No? I firmly, ibig sabihin, kung talagang pinagsisihan natin ang ating kasalanan, dapat tandaan natin yung sinabing, I'm firmly resolved with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Bakit po ba paulit-ulit mangyari yung kasalanan? Una, yung sabi ni Father Sikea, sabi niya, pag ang tao'y mangungumpisal, lalo na sa mortal na kasalanan, pinatawad ng pare, Juan Kapitulo 20, versikulo 21-22, ang kasalanan. Pero, as part of temporal punishment, ang demonyo na resulta sa kasalanan ay kumakapit pa sa katawan. Kaya, diyan papasok ang self-control. At di natin yan kaya, mga kapatid, kung sa atin lang, because due to the explosion of the original sin, meron tayong concupiscence. Ano yung concupiscence? Yung 7 capital sins. So, paano natin yan unti-unting mabasag ang concupiscence? Una, pray the rosary together with the family. Pangalawa, dapat mag-fasting talaga tuwing Friday. Pangatlo, kung kaya ninyo na magsimba, araw-araw gawin niyo yan. Makita niyo talaga ang resulta. Pangatlo, kung kaya niyo mangungumpisal every month, gawin niyo yan. Makita niyo ang resulta. Diyan papasok na ang tinatawag na fruit of the Holy Spirit na binanggit ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22. Ano po yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, at sa huling bahagi, merong self-control. Kaya, kung palagi na tayo sa mga sakramento, doon, makita natin na yung fruit of the Holy Spirit ay unti-unting mabuo sa buhay natin bilang Kristiyano. Yun po, Brad Jando. Salamat, Bro Windel, ha. Napaka-clear talaga ng ano mo, sagot mo.